Hello guys! Welcome back to my channel. And for today's video, magsamahan niyo ako na gumawa ng wedding gown. Hindi ito tutorial. So, hindi to tutorial. So, ipapakita ko lang sa inyo yung, I just wanna show you how I make the wedding gown. But not really like showing you what's gonna be the cut, anong sukat, anong ganon. So, by the way, kagabi, nakat ko na yung skirt panel niya, yung lining, and yung pinaka-outer layer ng fabric. So, hold on. So, ito yung kanyang lining. This one. This is center fold. So, ayan, kaya itsura siyang half kasi naka-fold siya. So, pag binaka mo siya nun, buo na siya. The reason why kinat ko lang kahapon yung fabric is because I am using heavy satin. And yung satin kasi, meron siyang tendency na kapag kinat mo siya, tapos tinahimo ka agad siya, kasi yun how will I explain this? So, ganito siya. Pag sinuot, nag-stretch siya. So, pag sinuot mo yung satin, kumbaga, yung unang cut mo, hindi pa talaga yun yung sukat niya. So, you have to hang it overnight or ilang hours para bumaba yung satin. Para ma-stretch na siya. So, kailangan mo siyang i-hang. So, hindi ako nag-wait ng ilang hours. I want it to be overnight para ma-max niya yung kung hanggang saan yung pinaka-i-stretch ng satin. So, I'm gonna show you where I hang it. And it's here. Here you go, guys. So, eto na yung satin fabric. Ito na yung kanyang panel. So, I only have 3 panels ng skirt. Ayan siya. So, see? Ayan. Nahang ko na siya overnight. So, pwede na tong tahiin today. So, let's go! So, kagabi, bali dito ako sa dining table nagkakat kasi malaki to. 6-seater yung dining table. So, medyo malawak yung ating pagkakatan. Pero normally, sa sahig ako nagkakat kapag sobrang laki nung mga fabric na sobrang laki nung pattern sa lapag ako nagkakat. Pero kung pagka malilit lang naman ang kasya, dito na lang kasi masakit sa tuhod. So, yun. Pag nagkakat ako ng pattern, inuuna ko yung mga malalaki. Like yung for example, yung skirt panel. Since meron siyang train or trail, yun yung una kong kinakat. Kasi yung pinaka-top naman ng ating damit is maliit lang naman to. So, pwedeng dun na lang yun sa mga reta-reta. So, ayun. Eto. So, hindi ko pa nakat kahapon yung pinaka-top layer ng ating gown. So, ngayon ko siya ikakat. Let's go. So, make sure malinis yung inyong papatungan kasi pag nagkamantsa, mahirap. Blue skies on Sunday, feel the warm breeze, watching the sunlight dancing through trees. Coffee cup steaming, morning feels right. Birds are all singing, hearts are so light. Sabrina Carpenter, I'm your fan. Oh, Sunday skies. Cardigan, 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 cardigan. Smile wide and free. Sabrina Carpenter, I'm your fan. Let the moments fly. Cardigan, 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 cardigan. In sweet harmony. Cardigan, 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 cardigan. Barefoot on sand, waves kiss the shore. We walk hand in hand, want nothing more. Picnic on green grass, laughter in the air. All our worries pass, we don't have a care. Sabrina Carpenter, I'm your fan. Oh, Sunday skies. Cardigan, 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 cardigan. So, ito na yung mga
pieces ng pinaka-bodies ng gown. Ito, kumpleto na siya. Nakatabas na. Ito naman yung lining. Kumpleto na rin to. And, ito naman yung pinaka-outer part ng gown. So, kumpleto na yan. Bali, may tinatapos lang akong tabasin, which is yung pinaka-corset niya. Bukas na yun, madali na lang yun. Tatahiing kamay kasi yun, so medyo it takes time. Pero okay na siya, naano na siya. Nalapat ko na yung pinaka-patterns. So, ayun, hindi ko siya tinapos na, tinapos ko munang tabasin lahat. Hindi ko muna tinahi. Gusto ko kasi pagka mananahi ako, nakatabas na lahat para tuloy-tuloy. Mas mabilis kasi pag ganun. So, ayun, i-continue ko na lang bukas. Hingin ni Amber, kumakata si Amber. So, ayan guys, bukas ko na lang gagawin yung pagbuo ng pinaka-gown. So, kailangan ko muna mag-rest. Okay, so hi guys. Ayan, so eto na siya. Nagawa ko na yung nabuo ko na siya. Nakapag-connect ko na lahat ng panel. And here you go. See? Ayan. So, ito itsura niya pag wala pa siyang boning. So, lalagyan natin siya ng boning. Gagamit ako plastic boning. Which is this one. Ito siya. Ito yung plastic boning. So, nakakat na to. Merong nakarolyo na nabibili nito. Meron din naman mga nakakat na. Tapos, meron naman tayo yung tinatawag na polyester, which is this one. Yung Vigilin boning. Ito ay nakakat na to. Ako nagkat nito, tapos pinlansya ko, kaya siya ganyan ka-straight. Pero, kapag ka nakarolyo yan, bumabaluktot siya na ganyan. Tsaka mahaba siyang nakaroll. Parang garter style. Pero, ayan siya. Polyester boning. So, mas manipis to. Then, ito ay makapal. So, ayan. Both natin gagamitin to sa ating gown. Okay, so, ayan na siya. So, ayan siya guys. Ayan, nakikita niyo ba siya? Yan ang kanyang magiging itsura. So excited. Okay. So, ayan. Diba? Ang ganda. So, third day ko na ngayon na gumagawa nitong wedding gown. By the way, hindi ko pala na-share sa inyo kung ano yung itsura ng wedding gown na ginagawa ko. So, eto siya. So, ito yung wedding gown na ginagawa natin. Nakita nyo naman kung gaano siya ka-minimal lang ang design. So, meron lang siyang embroidery dito. Ayan, sa part na to. Andyan yung kanyang cut sa likod. And then, isang soft satin lang yung magiging pinaka-outer layer ng kanyang gown. So, by the way, si client ko yung pumili ng tela na gagamitin niya. So, I have swatches available here. And pinapakita ko lang kay client yun. And I'm explaining them na kung ano yung mga quality ng mga tela na pang-wedding natin. So, meron din tayong mga naka-ready-made dito na wedding gown so that they can see how it looks like kapag nakayari na siya. So, ayan. So, let's go. Gawin na natin siya para naman matapos na to. Diyos ko, pangatlong araw ko na to. Usually, mabilis lang akong gumawa ng gown kasi sobrang kabisado ko na talaga yung pasikot-sikot. But this time, medyo bumagal ako kasi may mga iba akong isinasabay na tahiin. So, right now, since medyo bakante tayo, kaya let's go. Gawin na natin siya. Okay, guys. So, ay, baba ko. Eto na siya ngayon. So, nagawa ko na yung mga lining nung pinaka-gown natin. Ito yung pinaka-bodies na part. Tapos, ito yung ito yung skirt part ng ating mermaid gown. So, ayan. Una ko laging ginagawa yung lining niya. So, ipagko-connect ko na tong dalawang to. Ito ang pinaka-magiging base ko sa paggawa ng ating wedding gown na to. So, once na nagsakto na yung mga sukat nito, doon ko na huling gatahiin yung pinaka outer layer ng ating gown. So, pag swak na to, it means goods na yon. So, ganun ko siya ginagawa. So, itong sukat ng mannequin, sukat to ni Bride. So, ayan. See? Ang ganda ng fit ng ating lining. Pero dito, magkonti sa ating pinaka-bust part. Dito, mag-a-adjust ako dito. Kasi medyo umanga siya sa bust. Here, oh. Ito guys, mag-adjust tayo dito.
So guys, ayan na siya. Pag nakabuo siya, ito na yung ating super minimalist na gown. Ayan. Ang ganda ng flow nito. Hindi ako gumamit dito ng Mikado. Super ano yan, super heavy satin lang yung ginamit ko dito. Pero sobrang subtle lang ng design niya. See guys, so nakaline yung mga darts niya, pantay-pantay siya from here sa side hanggang sa kanyang likod. So, saktong-sakto yung ating measurement. So, ito yung kanyang darts. Paplansyahin lang natin to para maglapat. So, ayan, naka-align siya dito sa dart sa taas. And then, dito sa side. Dito, tingnan natin dito sa side. Ayan, naka-align siya. Align naman. Tapos, dito sa ating likod, ayan. So, naka-align yung ating mga darts. Siya. Tapos, meron pa ditong illusion tool sa taas kasi may pa-long sleeves siya. So, ikakabit natin yan dyan. Hindi ko siya pinalaman dito kasi medyo challenging yung part na yun. Itatahi ko lang siya dito. Dito sa may loob. So, ayan na siya. Plancha lang yan. Don't forget, always press yung inyong tinatahi dahil pag pinipress natin, pag pinaplansya natin, tinatahi natin, mas lalo siyang gumaganda. Good morning, guys. It is Thursday. Oh my God, kakagising ko lang. Look at my hair. What's going on? So, it's Thursday and it is 9 a.m. Ayan ang oras. How cute my baby is. It's 9 a.m. and update lang. Oh my God, nag-zoom. Nag-zoom ang ating camera. Please don't mind my hair. Ayaan nyo na yan. Ganyan talaga yan pag umaga makulit. So, update lang natin dito sa gown. This is how it looks like. It's almost there, but I'm not yet done with the corset. So, ayan na siya. So, very konti lang naman yung ating tatahiin dito sa part na to. Hold on. I'm gonna switch my camera. So, there guys. Ayan na. I can see it na. It's getting there. So, ito kagabi, natahi ko na to. So, ayan. Kaya wala siyang pin. Na hand stitch ko na to kagabi. So, dito na tayo sa part na to. Papunta sa likod. Paikot yan, guys. So, medyo challenging lang dito sa part na to. Kasi, wala namang ano yung ating mannequin. Wala siyang arms. So, ayan. Ginawa ko na lang ng paraan nila. Sinalpakan ko dyan ng medyo patigas. Ayan ang likod niya. So, tapusin na natin to today so we can do the corset. I'm so excited! Hi! Good morning! Hello. I don't know if anyone told you about me. I'm a new student here. My name is Katie here. Talk to me again and I'll kick your ass. Pinibigay ka? Ganyan yung tsura mo. Ang galing. Masya sleep. Hindi ka na pa. Oo. Parang pareho kayo ni Daddy mag-sleep. Mga-video ka? Hi guys! So, it's 8:30 na ng gabi. So, pagod na ako. Bakit may mata ko? Namumula na siya. So, anyway, ito na yung update sa aking ginagawang gown. You can see, it's like 80% done. So, kulang na lang siya ng button sa likod. And i-finish ko na lang yung ilalim niya. Tapos, tapusin ko na lang tong mga ilang embroidery niya. So, ayan siya. Look how pretty it is. Ayan. So, nasunod naman yung ating nasa sketch. So, just wanna share with you guys kung ano yung design. So, ayan siya. There. So, very konti lang yung kanyang embroidery. So, makapahinga na ako. Gising ako bukas ng maaga para ipagpatuloy to. Excuse me, by tomorrow, tapos na to, maghapon. And then, Sunday,
fitting namin ni Pride. So, good night na muna guys kasi sobrang inaantok na ako. See you sa part 5 kasi pang-apat na araw ko nang ginagawa to. Putol-putol. But anyway, thank you so much for watching guys. Tayo na natin. Thank you again.